Kamusta naman kaliwat, mga kabyanan ng mga kauturan sa Ginoo, dalayon ang Ginoo nga gidagaan niya mga katiliwat sa isa ka kagiyunan, sang kusog kag kaalam nga mapadayon naton ning aton iyang broadcast sa matag adlaw kag maghatag man sang pagtulunan sa mga tumuluo agod nga mapadayon kita nga mangin mabakod nga alagad sa Ginoo, nakapakigbato no, nagapakigbato sa mga pamaagi ni Satanas, ang iyang mga deceptions agud nga mapahayag naton ang kaluwasan sa bugos ng kalibutan. Isa na sang dako naton nga obligasyon bilang mga tumuluo. Kagabay nga himuon naton ini hindi siling nga bangod nga mapilitan lamang kita o kung daw ginapilit kundi kung naintindihan naton ang plano sang Ginoo sa kabuhi naton. I believe mahimo naton ining mga ginatugyan sa Ginoo sa aton nga pagkahimuon. So ang aton nga katapusan nga bahin niya aton andri sa Book of Ephesians amo ang importansya sang pagsuksok sang natawag naton armor sang Ginoo. Kag bahin ina sang paggawi sa pagdaog no. Walking not only in harmony but walking in victory. Kay hindi kita mangin madinalagon sa pagpakigbato sa atong kaaway nga gin-mention ni Apostle Paul diri sa Ephesians chapter 6 beginning with verse 10 nga dapat mangin mabakod kita, be strong in the Lord and the power of His might. Kag ma-realize naton ang aton kaaway nga hindi man lahog-lahog si Satan. Kag ginatinguhaan niya nga gubon ang Christian faith. Kag sa pagkadamo na sa ginagamit niya subong kung aware lamang kita sina. Amo na gani isa nakadako nga challenge sa aton nga mga nag-claim nga mga tumuluo kami ara kita ginaproteksyonan nga mga importante nga pagtulunan no. Agod nga kita mismo hindi magtalang, kag hindi man magtalang ang ginatudloan ta. Kaya di ko magsalig lamang kita sa aton kaalam matuod, kag sa kaalam sa madamo nga butang dira sa social media, then mapirdi kita ni Satanas. Amo na sa pagpadayon diri sa hingapsan nga bahin sa Ephesians chapter 6, no? Ang ginhambal sang Ginoo nga magpangamuyo kita, di ba? Hinambal niya is to pray without ceasing. Kay isa ina sa importante gid nga buluhaton sa tumuluo ang pagpangamuyo. Kag muna sa mga churches no, kinahanglan sa mga tumuluo mangin matuto kita sa pagtipon sa pagpray. Even though nga may ara man kita nga aton personal prayer time kag ginhambal ni Apostol Pablo daghan sa 1 Thessalonians 5:17 to pray without ceasing. Putamalon nga ang aton nga communication sa Ginoo hindi gid paguntatan no. Maybe ma-turn off lang natin ina kung nagkakatulog kita. Sa bagay, when we talk about communication, hindi ba lang aton nga cellphone gani, huwag ginaya gani patay-patay, basta may internet lang, naga-connect kita lang permit. That's why nga, gulpi lang sa tungang gabi, may manawag dira, disturbuhan pa ta. That's why mo na nga i-silent mo gina mo phone o kung patyon kung manugtulog ka na para hindi ka ma-disturb, no? So, ang communication, butamolon sinang pray without ceasing, dito sa 1 Thessalonians 5:17, nga ang aton communication sa Ginoo hindi tagid pag-iuntaton. Kung sa mga telepono pa, hindi ta pag-ihang ang aton nga phone, kundi naka-open lang ang line between us and God. Kay isa na sa aton protection nga once mabugto gani ang aton communication sa Ginoo, masulod gid sa Satanas, no? Amo na nga sila Apostol Pablo gani, do not give an inch to the devil. Kay once nga nagaan mo sa iya sang oportunidad nga intrahan ng kabuhi mo, hindi lang yang kadton niya lang ka, kundi lamuno niya gid ka. No? If you allow the devil to bite you, actually he will continue and even to swallow you. So careful kita. That's why nga importante gid ang mga ginatun-an ta diri nga mga armor of God, halin sa truth, no, belt of truth, breastplate of righteousness, shield of faith, no, di ba? Shoes of preparation of the gospel, ang helmet of our salvation, and the sword of the spirit, and prayer. Amoy na ang mga armor ta, kabay nga imo na siya nga ibalikon, no? Kaya ang atong kaaway according to Peter, magkuha kita kay Apostle Peter sa 1 Peter 5:8-10, sila nga, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kasi nga, realize naton, that's why nga sila nga, be calm and be watchful. Kaya ang inyo kaaway, hindi lahog-lahog, kundi ang demonyo mismo,
si Satanas nga kasubong sang siya ka leon nga nagaluyong, no, naga tawag naton ini pangita sang iya tulukbon sa matag adlaw. The devil is a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. So base kon makagat kita ni Satanas o kung lamunon niya kita. So ang himuon din ni Peter sa iya suggestion, duwa sa ginhambal man ni Paul ang armor of God, sila ni Peter, resist whom resisted fast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Isa ini kabutang nga ma-realize na itong makabyanan, kaya isa abla may mga halambalanon, bala kita nga tumulo nga ako gidya ang puntariya ni Satanas, nga ako gidya ang ginatagaan sa Ginosang mga madamo nga mga pagtilaw, ti silindri ni Peter, paramdumon naton, nga hindi malang kita, kundi nagakatabo ini sa mga kauturan naton sa bugos nga kalibutan. So hindi kita kasiling niya nga ang atake ni Satanas sa aton lang. Isa lang kita sa ginatake ni Satanas, especially kung matutom kita sa Ginoo. Hindi ba nahambal ko sa nagligad nga kung hindi ka matutom sa Ginoo, kung magpagamit ka kay Satanas, hindi ka makaguro pag sagad hingabot. Di kaya nga hingaboton pa ka ni Satanas kung pati mo lang ka sa iya. Di mo nang delikado, kag mabudlay da. Nga kung sino ang ginapagamit sa kabuhita. Kung sa mga gitara pa, sinong gakuting-kuting sa imo, si Satanas, kung ginagamit ka sa pag-alagdan sa Ginoo. So depende na, no? Pero paramdumon ta nga maalam nga kaaway si Satanas, kung without our faith, sila ni Peter, hindi ta siya ma-resist, hindi ta siya ma-daog. Paramdumon ta nga kung kakatabo ni sa aton ang mga ginahimo ni Satanas nga pag-atake sa aton, kapag hatag man sang kabudlayan, kapag tukob sa aton sa iyang mga tentasyon, ina paramdumon ta nga kakatabo man na sa aton mga kauturan. That's why nga ang hambal ni Apostle Paul nga prayer, no, ang pagpangamuyo, ang pagdumdum sang aton mga kauturan sa Ginoo sa pangamuyo is very important. Agod nga matagaan na sila sang kusog kagabakod sa pagpakig-away sa sining aton nga ginakabig diri nga kaaway nga Satanas. Kag sila diri sa verse 10, no, sa 1 Peter chapter 5, but the God of all grace who hath called you, no, who hath called us unto His eternal glory by Jesus Christ, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Kaya may sining advice ni Peter, no? Masiling niya magkalma, hindi magpanik sa tinion nga gina-atake ka ni Satanas ang iyang mga tentasyon, kaya gina-influence siya ikaw. Kalma lang. Hindi magpanik kung may mga trials ka abot sa kabuhi mo. Kundi mangin watchful ka lang, kaya ang aton kaaway nga si Satanas, kasubong sang leon, no, nga nagalagaw, kag gusto yung nga tukbon ka, kag gubaon mo kabuhi. Much more sa mga matutom, nga mga tumulo nga naga-alagad sa Ginoo, tinguhaan gini Satanas, nga punggan, no, gamitan niya kita sang kung ano man niya nga mga pamaagi, no. Sila ni Paul, the wiles of the devil, ang iyang nga mga pamaagi kung paano niya kita ma-disable. Pero panumdumon ta, no, to comfort us, sila ni Peter, nga hindi lang ni siya imo katabo. Tanan nga mga tumulo sa bilog kalibutan, nag-experience siya sang amo sini nga mga pagtilaw, kag mga panghangkat sa kabuhi. Pero, no, but the God of all grace, kanami bala sining ginhambal ni Apostol Pablo, bala kila ni Pedro, ang but the God, apang ang Diyos, no? That's why nga dako niya paglaom ining BUT lang, but ang apang, no, natawag na ning article nga naga-join, nga naga-combine sang negative kag positive, kasubong mula sa Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So kung wala abi ang but, no, nga kung kita makasasala, kag deserve na to ng hell, kag dito kita tanan dalon, kag wala si Kristo nagkari, kag ang bugay sang Dios why naglambot sa aton, why kita tsansa, no? Pero bisan ano pa silindrin ni Apostle Peter man, kabisan sila ni Pablo nagasiling bisan ano nga mga kakatabo sa kabuhita, panumdumon tagid nga may arat niya Dios nga ang iya bugay bastante sa aton, the God of all grace, nga nagtawag sa aton sa iya eternal glory by Jesus Christ, the God who called us to be with Him in glory, no,
through the Lord Jesus Christ. Kita mong plano sa Ginoo, di man lang gani nga temporary lang yang ang pagpakigupo diya sa aton. But He promised to be with us for all eternity. And that's because of Jesus Christ. Nagsiling niya diri sa mabahin sa pagtilaw, ginambal ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 10, after that ye have suffer a while, but ang balon hindi magigiling nga permanente ang pagtilaw. Kaya kisa ako mag-abot ang pagtilaw, silin mo daw, hindi ka nakasurvive. Pero paano dumunta nga sa aton nga mga Ilonggo, sa word lang nga pagtilaw, hindi man na pirmi. Kay tilaw man lang mong, di ba kung sa kalanon pa, tilawan mo lang. Kasi niya, kung imo na yung kanon, no? Hindi na natilaw, kundi nag-ano ka ganyan, nagtuluhan mo kaon. So kung tilaw yan, nag-taste ka lang niya. So sila ni Apostol Pablo, ang mga pagtilaw, no? After you have suffered a while. Hindi maging malawig, kaya a while mo. Galing bala, mas lang kabla nga a while sa mga kanoya, lawig ng a while nila mo. Sa aton niya pag-intindi ng mga Pinoy, mas lang ka nga dali lang bala, wait for a while. Sabi nato niya kung mga pilala na kasigundo. So maybe lain ang pag-interpret nila sinano sa mga kano nga when you say wait a while, it might take a day or maybe a week, no? Pero ang buta mo lang sina, it's still temporary, whether it is for a day or a week that we are suffering. So ginagamit yan ang suffering ni Peter. This will make us perfect. Or the word perfect means matured, no? Magatubo kita paagi sining mga pagtilaw. Ma-establish kita, ma-establisar, no? Kag ma-strengthen, mapabakod, kag mangin settled. So ang result gali sila ni Apostol Peter diya kung nga ginaalaw sang Ginoo ang mga trial sa atong kabuhian, even temptation, nga kung ma-survive naton ini bangod nga gingamit ang armor of God, it will make us mature, established, strengthened, and settled. So without the armor of God, hindi ta mangin settled sa kabuhi ta, pero lang kita naga problema kag hindi ta kabalo kuno himuon ta. Normal man lang mga pagtilaw sa kabuhi mo. Kag hindi ini madula hasta nga naga kabuhi kita and we are running our Christian race. Hindi kita paguntatan ni Satanas nga hilabtan gid ang atong kabuhi sa iyaya nga mga pamaagi. But the God of all grace, no? Silindra sa verse 10, but we have a God who hath called us unto His eternal glory by Jesus Christ. So ang closing appeal ni Apostle Pablo diri sa Ephesians, sila niya diri sa verse 19, and for me, no, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. So diri makita tayo ang appeal ni Apostol Pablo, ang iya request nga pangamuyuan man siya, no? When we talk about prayer, gininclude ni Apostol Paul ang iya kaugalingon. Ibisan basahan mo sa book of Colossians chapter 4 and beginning with verse 2, Colossians 4 verse 2. Nagambal man si Pablo nga pray for us, no? So amo na nga paramdam mo naton kasi may mga teaching nga mga muyo ka sa mga santos, sa mga saints, mga muyo ka kay Apostol Pablo. Actually sa kabaliskaran sila ni Apostol Pablo, pangamuyuan mo kami. Pray for the saints and not to the saints. Kaya ang Biblia katudlo iya nga dalon sa pangamuyo ang mga balaan, ang mga santos, no? So si Pablo ga pangayogan ni siya prayer, yung request sa aton, sang aton niya nga balaan nga kita mangayo kung anong kinanglanon ta, palapit kita sa ila ni Pablo, ni Pedro, ni Sinuda, no? Ang prayer ta ya dapat i-address ta sa Dios nga Amay sa ngalan ni Kristo Jesus. Amon ang right prayer. Pero makita ta din, no, ang kinanglanon sa pangamuyo sa mga alagad sang Dios. Mula na mention ako, no, na-emphasize sa mundo sa Lifeway ni Pastor John sa iyang pagtudlo sa learning hour nga when we talk about reaching souls o kung evangelism, hindi lang ni buluhaton sang mga tao nga nagagwa ka naga-witness, buluhaton ni sang bilog nga simbahan. Kaya ang Great Commission ginhatag sang Ginoo sa bilog nga simbahan, so wala sa isa nga membro nga matawag naton nga hindi iya dala sa sina nga obligasyon. So tanan kita makapangamuyo. Number 1, pray. Number 2, give. Number 3, go. Pray, give, go. No?
Kung may ara nga nagalakat, kaya nagahimo siya buluhaton, suportahon tigid sa pangamuyo, kag sa mga financial needs ang aton outreaches. No? Sakto na. So, ni Pablo, pangamuyuan yung gid ko, ang pangayon ni Pablo, pangamuyuan siya, agod tagaan sa sang Ginoo sang insakto nga paghambal. No? Ang utterance ihatag sa iya to utter or to speak, to express the word of God, or to preach the gospel, that he will be able to open his mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, mo man ang ginapangayo naton no? Kag usually, mo na aton, ako niya prayer request that the Lord will give me wisdom to explain sang pulong sang Ginoo nga mahangpan sa katawhan, kag sang gahom, sang balaan nga espiritu, nga tandugon niya man ang nagapamati. So, amo na ang prayer request ni Pablo, that utterance may be given unto me, that he will be able to open his mouth boldly, and to make known the mystery of the gospel. Nga sila ni Pablo, ginimo ko sang Ginoo nga ambassador, and yet I am in bonds, no? Na butangan siya sang gapos, no? Kag mahambal niya nga may kaisog ang dapat hambalon. Ephesians verse 21, but that ye also may know my affairs, and how I do Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that ye might comfort your hearts. So, ginminsan mo ni Pablo diri, no, ang iya mga kaupod sa pag-alagad, kasubong kay Tychicus, nga mo man ang sulat sini, kag nagdala sini pakadto sa mga taga-Ephesus. Agod sila ni Pablo, mabalaan niyo man ang akon diri nga situation, ipabalon ka mo ni Tychicus, kag ginpadala ko sa iya, no, ang mo man nga katuyuan, nga agud mabalaan ko ang inyo affair, kay ang akon mading sitwasyon, so that I would be able to help you comfort your hearts. Imaginable, no? During those times, hindi pa uso yung technology nga kina-enjoy ito subong. So, ang mga tao sa kasubong sila sa Ephesus, kasi Paul ato iya sa Rome, ang communication do kabudlay during those times, kaya dapat may tao gid nga magdala sang sulat nga pagabasahon dito sa kasimbahanan. Ti subong why ta problem kay if you want to comfort one another, ti ara lang ang chat group, di ba? So why not use that? Agod nga ma-encourage sang isa kag isa kung may gina-post kita every day sa mga encouraging words, mga encouraging verses, or ano dira nga mga pululungon nga maka-encourage sa isa kag isa. We are more privileged sa sininga tinion when we talk about communication. During those times, ang pangamuyo ni Apostol Pablo nga pangamuyuan siya, kag ang communication dapat maghibalanay sang sitwasyon. Sa aton time daw, wala problem sina. Nung galing kaysa daw, ay tama na ginagamit. Okay, so ang benediksyon ni Apostol Pablo to the close of this study, verse 23, sila niya, peace be unto the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ang kalinong, para sa tanan nga mga kauturan, importante na, no? That we will experience the peace of God that passeth all understanding, in spite sa mga pagtilaw. Ginambal ni Paul that do not worry about anything. Instead, pray and tell God about your needs, and don't forget to thank Him. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. To the Ephesians, written from Rome by Tychicus. Amo na nang-mention niya kina si Tychicus. Bangod amo na iyang messenger, kagadamo na sa mga assistant si Pablo, no? Sila ni Onesimus, Epapras, no? Kag ang iban pa da nga mga kaupod niya dito sa Rome nga nagbisita sa iya, and they are the ones nga nagadala sini nga sulat. Like this letter to the Ephesians was written by Tychicus, isa sang mga managpangabudlay ni Apostol Pablo. Kag dira nag-end ang atong study sa Book of Ephesians. Ato na to, Andre, we will not walk as Gentiles anymore, and then we will walk in truth, and then walk in love, walk in the light, walk in wisdom, walk in harmony, and walk in victory. So, sa nabili na ito nga time, amo ni ang natunan nato, no? Ephesians chapter 1 to 3, gindiscuss ni Apostol Pablo ang aton personal relationship with God. Ang chapter 1, naghambal siya na nungod sa mga blessings nga maangkon naton paagi kay Kristo Jesus. Kag ang problem siya tawag naton pinili sang Dios,
nga sa iba niya paghangop nga may ginapili lang Ginoo nga maluwas nga may iban nga hindi. Sa pagsulat ni Pablo ginsulat yan na iya sa mga tumulo nga kung ara ka kay Kristo Jesus, ikaw ang pinili. Ginhambal man na ni Apostle Peter that we are the chosen generation with reference to the believers, especially to the local church. So, I hope maintindihan naton ang importansya sa pagkilala kay Kristo nga aton personal nga manuluwas, nga ang desisyon magahalin sa aton. Gintagaan kita nga privilege ng Ginoo to exercise our faith. Pero ang pamangkot, paano naton ma-exercise ang aton faith kung wala kita makabati sa pulong sang Ginoo? Di ba? Ginambal ni Apostol Pablo nga sila nga paano sila makatuo kay way sila nakabati, way nila matuuhan, paano sila magtawag sa ngalan sang Ginoo kay way sila kakilala. Nga wala sila kakilala kay way siya nagwali, kay wala man sa nagpadala. So amo na ang isa ka dako nga problema, no? Nga ang mga tao hindi ka intindi sa kaluwasan, maybe because in the first place kita nga mga tumulo wala naton inagin kabig nga isa ka dako nga obligation ang pagtuman sa Ginoo sang iya Great Commission. Kagdason, no, ang natawag naton paggawi naton nga mga tumulo nga amo nang nakalista dira nga gin-discuss ni Apostol Pablo halin sa Ephesians chapter 4 verse 17 to the end of the chapter, ang aton mga panggawi, ang kabuhi naton nga mga tumulo. Kaya mo ini ang ginagamit sang Ginoo in order nga ang mga katauhan makakilala kay Kristo Jesus. Di siyempre kung hindi naton siya pagpakilala, kay kita mismo gani, basi way makita kakilala. Amo nang importante gid una ang aton personal relationship with God. Kay kung kita man nga nagadala sa mayong balita, way makita ka-intindi siya wala makita sa natawag nga personal relationship with God, paano naton iniisugid sa iban? That's why importante kayo, no, nga mahangpanta ang aton nga kabuhi nga dapat ara kita kay Kristo Jesus. So, if we are not in Christ, then ginasilindre sa pulong sa Ginoo nga hindi ginaton maintindihan kag mabaton, no, ining mga buluhaton, because we cannot do this in our own strength. Mahimulan naton ini sa kusog ng Ginoo. So salamat gid sa inyo nga papag-upod sa aton sa malawig nga pagtuon sang Book of Ephesians. And let's pray nga kung ano naman nga book ang ihatag ng Ginoo sa aton after this, sa dason naton nga pagkitaay. Maybe we'll go to the book of Romans or the book of Philippians. So let's pray for that, no. Pero magapadayon ni aton programa kag padayon ka man sa pagpangamuyo sa aton amula ng mga pangayo naton kasubong sang request ni Apostle Paul, pray for us. Pakamuyuan tagid ang mga leaders kag mga pastors sining ulingat niyon nga grabe ang mga labugay ni Satanas. Kay gusto niya nga mauntat naton ining buluhaton. But of course, sugo ini sang Ginoo sa aton. So let's be praying for one another. Thank you so much sang inyong katutuman sa pagpakiupod sa aton sa bilog nga mga tinion nga nagtuon kita. Kabayang Ginoo, magpakamayog gid sa imo biyan kag I hope nga ma-share nimo ini nga mga kamatuoran at sa aton pagtuon sa Book of Ephesians. Tubtob sa liwat. God bless you.